Ay! Shh! Ayun, at nakita nyo nga ang pagsampal ko kay Pyongyang. Yung iba siguro ay tumataas ang kilay, bakit ko ginawa yun kay Pyongyang? Ano ba talaga nangyari? Ano ba ang motibo ni Pyongyang kay Moana? Si Moana ay ang aking Hungarian pulley na about 7 years old. Si Moana at ang the rest of the pack ng pulley ay hindi ko pa talaga formally na-introduce sa mga male pack at sa mga female packs namin na malalaki. Ang nangyari kasi ay naging busy kami sa pagdating ni Pangara. Mas magandang ma-introduce siya sa lahat ng pack dahil bata pa siya. Yun nga, no? Biglang kinagat nip lang yun. Nip ni Pyongyang si Moana at yun, nagtatangka pa siyang habulin si Moana pero blinak ko na siya at nag-flight si Pyongyang. Kaya nga today ay nagkaroon kami ng desensitization exercise. Alam niyo naman ako, ayoko ng ganyang gulo na parang nag-aaway yung mga aso ko. Kaya bawat away, bawat gulo ay binibigyan namin ng lunas, no? Tinitingnan namin kung ano dapat ang improve. At ito si Pyongyang, pagbukas ko ng gate ay good boy kasi hindi siya nag-zoomies yung ibang aso. Pag binuksan mo yung cage nila, lalabas na, di ba? Kailangan ang aso talaga, pag binuksan ang cage, dapat ay kalmado, no? Hindi mo yan dapat i-leash ng hindi kalmado. At dapat yan nag-eye contact sa'yo. Si Pyongyang, ito, no? Kahit malayo ako ng konti at malaki yung space between the cage and sa akin, ay hindi siya nag-a-attempt lumabas. At ito si Pyongyang, nilish ko na. At yun naman, paglabas, yung ibang aso, di ba, pag lumalabas, nag-zoomies. Ang aso namin, hindi. Ang sarap i-walk ng asong ganito kasi parang may personal bodyguard. Ito nga, ang muling pagkikita ni Pyongyang at Moana. Masasampal kaya si Pyongyang? Okay, so makikita nyo dito yung body language ni Pyongyang. Hindi siya interesado kay Moana. Yan, tumitingin, pero hindi naman niya kakagatin, di ba? Kasi kung talagang meron siyang intention na masama kay Moana, baklas na ang likod o ang leeg ni Moana. Ang nangyayari dito ay si Pyongyang is playful, is being playful lang. Gusto niya makipaglaro kay Moana, pero nakikita nyo dito ang reaction naman ni Moana. Okay, so interpret natin yung body language ni Moana. Yang ganyang body language yung medyo nanliliit at yan hindi nagre-respond sa leash ay sign yan ng fear. Okay? Tapos tinan nyo si Pyongyang. Si Pyongyang naman ay sign yan. Yung nakatingin siya kay Moana, nagwi-wiggle yung tail niya, pero wala siyang intention na masama. Okay? Wala siyang intention na kagatin si Moana. Okay? At tinan mo, yan, yung kanyang titi, excited, di ba? Nakalabas yung lipstick. So, ibig sabihin, excited siya. Pero hindi ibig sabihin, gusto niyang tirahin si Moana. Ang gusto lang talaga niya ay makipaglaro. Eto, para ma-relieve yung tension ni Moana, ang ginawa namin ay pinadown ko si Pyongyang. Kasi kung minsan, ang mga small dogs, ang tingin nila sa giant dogs ay higante naman talaga. Kasi pag tinitingnan nila yan, nakatingala sila, ang laki-laki, tapos ang playful pa, talagang mateterify naman si Moana. Tapos yung ginawa ni Pyongyang na nip kay Moana, hindi ibig sabihin yun ay kakagatin niya. Ang gusto lang talaga ni Pyongyang ay makuha yung attention ni Moana para maglaro sila. Pero ang hindi naiintindihan ni Pyongyang dahil nga ito ay small dog, yung nip niya, pag dumikit yun sa balat ni Moana, para ng ano yun, para na siyang sa halip na jab, ang interpretation na ni Moana doon ay suntok. Kaya natakot si Moana, nag-react siya, parang umaray siya, pero natakot lang talaga siya, nagulat siya. Hindi naman talaga siya nasaktan dahil wala naman siyang sugat. Ako naman, bilang kanilang leader, ay kailangan disiplinahin ko si Pyongyang kasi hindi niya pwedeng i-treat si Moana ng ganon. Kaya nasampal ko siya. Okay, so anong solusyon? Ang solusyon ay pack walk. Ayan, makikita nyo, si Moana talagang takot kay Pyongyang. Sa laki ba naman ni Pyongyang? Ayan, nabigyan ko ng isang kiliti si Pyongyang kasi nga masyado niyang tinitingnan si Moana. So, yung isa naman natatakot dahil dun sa ginagawa niya. Dapat ang leader o ang pack leader or ang alpha, hindi ka dapat maawa kay Moana kapag nagbe-behave siya ng ganito. Kasi pag naawa ka sa asong takot, fini-feed mo lang yung fear niya. Lalo lang siyang matatakot. So, ang ginawa ko, sige, let's push through with the pack walk. Ngayon, makikita niyo, hinihila ko si Moana. Tapos nung nakuha na niya, yung nakuha na niya yung rhythm at nakikita niyang hindi naman threat sa kanya si Pyongyang, gumanda na ang lakad niya. Nauuna pa nga siya.
So inayaan ko lang yun kasi pag halimbawa yung mga fearful dog na kagaya nito ay kapag ginerk mo ang leash ng takot, lalo matatakot. Kaya nung hinayaan ko lang for about 20 minutes na walk, nung pabalik na kami, maganda na. Hindi na natatakot si Moana kay Pyongyang. Tapos si Pyongyang naman, ay yung tingin niya kay Moana hindi na ganun ka-intense. Okay? Ang parang light na lang, tinitinan na lang niya na parang yung mga kaibigan niya, yung mga kasing laki niyang aso. At sinubukan ko silang pagtabihin. So nung pinagtabi natin maganda na ang confidence level ni Moana, nakatayo na ang buntot, hindi na siya aloof, at si Pyongyang naman nasa tabi lang niya. Kaya moving forward ay ang gagawin namin ay yung mga Hungarian Pulley namin o yung mga small dogs namin ay isasama namin sa pack walk ng mga giants para maging accustomed sila sa energy ng giants at saka yung laki ng mga giant dogs para pag halimbawa nag-play na sila sa loob ng farm hindi na sila magugulat dun sa energy at dun sa laki ng mga giant dogs.